been go, sir. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 6 na buwang sinuspindi si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng putukan sa Senado nitong Miyerkules. Ipinataw yan ng Ombudsman simula ngayong araw dahil si Aplasca ang unang nagpaputok bilang warning shot umano. Iniimbestigahan din sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Robin Padilla kaugnay ng pag-alis sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Tanong ng Ombudsman, gawain ba ng Senador na tumakbo sa batas? Nakatutok si Joseph Morong. Matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, sinuspindi muna ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant at Arms retired General Mau Aplasca. 6 na buwan siyang nasa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon ng Ombudsman sa insidente. Pero ngayon pa lamang sinabi na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi palalampasin ang ginawa ni Aplasca na unang nagpaputok. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Hinihinga namin ng reaksyon si Aplasca, pero tanong ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit si Aplasca lamang ang suspendido? Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. Sa kwento kasi ni Aplasca, nagpaputok siya ng warning shot sa mga NBI agents dahil hindi umuno sumunod sa kanyang direktiba na ibaba ang kanilang mga armas. Paliwanag ng Ombudsman, hindi naman parusa kay Aplasca ang suspensyon. Layo nitong ma-preserve ang mga ebidensya gaya ng CCTV footage na hawak ng Senado. Ang NBI naman pinag-aaralan kung pwede nilang kasuhan si Aplasca. Law enforcement officer po yun sa security personnel eh. Siya pa yung magpapababa ng baril. Baliktad po, dapat siya yung nagbaba ng baril dahil nagpakilalang security personnel yun. At umaga pa lang, alam niyang nandun po ang NBI. Pinag-aaralan po namin yan in consultation po with the Department of Justice. Sabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat mag-resign si Aplasca o kaya ay alisin sa pwesto dahil sa aniyay pagiging trigger-happy nito. Pagkatapos naman ng kaguluhan sa Senado, pumutok ang balitang wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Iniimbestigahan rin ng Ombudsman kung palabas lamang ang nangyari sa Senado. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. We will find out from the facts. May warrant of arrest para kay Senador Bato mula sa International Criminal Court para sa crime against humanity of murder. Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is indication of guilt. Sa susunod na linggo, ipapasabpina o ipapatawag ng Ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa nangyari sa Senado. Kabilang ang mga senador, kasama na dyan sina Senador Robin Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Batay sa ulat, umalis si De La Rosa ng Senado kasama si Padilla. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations at mayroong mga nagsasabi baka tinago na yung mga CCTV footage. Sana naman walang cover-up dito. Ang posibleng kasong isampa ng Ombudsman ay obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice sa pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Including senators? Well, whoever is found to be in on it. Hinihingan namin ng reaksyon ang mga senador. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Bago siya suspindihin ng Ombudsman dahil sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, may mga dating kontrobersya ng sinagot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa mga tanggapang dati niyang pinamunuan. Matagal na rin ang pinagsamahan ni Aplasca at nang hinahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Narito ang pagtutok ni Ivan Mayrina.
Biglang napaalerto ang media sa anunsyong ito ni Senate Sergeant at Arms Mauranada Aplasca. Hindi niya pinangalanan ng arestuhin sa Senado. Na mga oras sa iyon, ang alam lang na marami ay may ICC arrest warrant si Senador Bato de la Rosa, ang senador na nag-nominate kay Aplasca na maging Sergeant at Arms ng 20th Congress noong July 2025. Ang kanilang pinagsamahan, nagsimula pa na maging magkaklase sila ni Aplasca sa Philippine Military Academy o PMA. Habang naroon ayon mismo kay De La Rosa, isa si Aplasca sa mga tumulong sa kanya sa Academy, lalo't pareho silang tubong Davao Region. 1987, na magtapos si Aplasca sa PMA. February 2026 lang nang palitan siya bilang Sergeant at Arms ni Edgardo Rene Samonte, isa rin PMA graduate. Si Samonte na ang pinuno ng Senate Security. Namuntik maisilbi kay De La Rosa ang ICC warrant itong Lunes. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa iyo. Dahil sa insidenteng yan, kaya nagbitiw sa tungkulin si Samonte. Si De La Rosa rin ang nagmosyong ibalik si Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms na inaprobahan naman ng majority ng mga senador. Bago sa Senado, ay naging Sergeant at Arms na rin si Aplasca ng House of Representatives noong October 2020. Kabilang sa iba pa niyang naging posisyon, ang pagiging Director ng PNP Aviation Security Group noong 2016 na tumutok noon kontra tanimbala, ang pagiging Regional Director ng Calabarzon Police at Director for Operations sa PNP Headquarters. 2019 na magretiro siya bilang Police Major General sa Philippine National Police at 2022 naman itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Administrator ng Office for Transportation Security o OTS sa ilalim ng Department of Transportation. Si Aplasca namumuno sa OTS nang isubot lunukin ng isang tauhan nito ang $300 na ninakaw umano sa isang dayuhang turista noong 2023. Panahon din niya na ireklamong ilang security screening officer ng NAIA dahil sa umano'y pangingikil sa isang pasaherong Thai. Kinalaunan ay nagbitiw si Aplasca matapos ang banta ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng 2024 budget ng OTS at DOTR. Parang hindi po maganda na because of me, na-sacrifice po ang buong departamento. Kaya po nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali, na bakit na nagtatanong nga ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko? The problem in the airport is not a simple problem, but in fact it's systemic. Ivan Mayri na nakatutok, 24 oras. Binabatikos ng ilang eksperto ang pagpapaputok ng baril ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nitong Miyerkules sa Senado. Ano nga ba ang police operational procedure sa pagpapaputok ng warning shot? Alamin sa pagtutok ni June Veneracion. Tukoy nang siya ang unang nagpaputok sa Senado nitong Miyerkules bilang aniyay warning shot. Pero nanindigan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na wala siyang nalabag. Naalarma lang umano sila sa mga may armas na inakala nilang papasukin ng Senado. Yan ay kahit aminado siyang nagpakilala naman sa kanila ang mga taga-NBI nang tanungin niya sila. Nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Dapat kung nagpakilala ng NBA, ang sagot ni General Aplasca, o saan ako? Stand down tayo ha? O, team, stand down. Di ba? Walang magpapaputok. Pero hindi po eh. Ang ginawa niya, nagpaputok siya. Nangatwiran ba si Aplasca na isang retiradong police general na ilang dekadang nagserbisyo sa Philippine National Police o PNP? Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operational. Pero mismo ang PNP ay nagbabawal sa kanilang hanay sa walang pakundangang mag-warning shot. Sa ilalim ng police operational procedure sa paggamit ng baril, pinapayagan lang ang warning shot kung outnumbered at overpowered ang pulisya at may nakaambang imminent danger sa kanyang buhay. So we do not use the warning shots. It is because delikado, no? It can create confusion or yung stray bullets. Hindi natin alam kung saan tatama ito. Malaking tanong kung may imminent danger o nakaambabang panganib nitong Miyerkules. Gayong ayon mismo kay Aplasca ay nagpakilala na ang mga tauhan ng NBI matapos niyang tanungin. Sabi ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sa mata ng batas, malaking pagkakamali ang ginawa ni Aplasca sa paggamit ng warning shot
dahil hindi naman sila naharap sa imminent danger. No, better. General siya. Bakit ang daming putok kung warning shot lang? Ayon sa PNP, kahit hindi pulis, ang pagpapaputok basta-basta ng warning shot ay may katapat na parusa sa ilalim ng batas. May batas naman na nag-govern sa kahalintulad na insidente ng halimbawa ng warning shot. Nandiyan ang revised penal code na sinasabi about indiscriminate firing at yung possible charge na alarms and scandal. Sa ngayon, hawak at pinag-aaralan na ng PNP ang mga CCTV footage mula sa loob at labas ng Senado. Nakabuo na rin ng 3D reconstruction ng crime scene kung saan kasama sa sinusuri ang trajectory ng mga bala. Ang importansya ng nasabing trajectory, makikita natin kung ito ay pinutok sa taas o sa labas para mag-corroborate sa statement na kung ito nga ay warning shots o hindi or kung may mga intended target ba. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. May tracker team ng tutunton kay Senador Bato de la Rosa matapos niyang pumuslit palabas ng Senado kasama si Senador Robin Padilla. Kahit mga abogado ni de la Rosa, hindi umano alam kung nasaan ito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos mawalang parang bula ni Senador Bato de la Rosa, ang tanong ngayon, nasaan na siya? Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Jimmy Bondoc, hindi nila alam ang lokasyon ng senador. So where is Senator Bato? Wala pong may alam kung nasaan si Senator Bato. He just exercised his right to travel. Wala namang lawful warrant issued against him. Wala namang hold order or kahit ano. Ayon sa Bureau of Immigration, wala silang naitalang biyahe abroad ni Senador Bato. At ayon naman sa National Bureau of Investigation, meron na silang mga tracker team para hanapin ang senador. We are guided by an interagency coordination. Sa ngayon po, ang status niya, meron pong kaso sa Korte Suprema at yan po yung ating pong binabantayan at tinaantay upang magkaroon po na mas malinaw at maayos na proseso ng pagkilos po. Sa mensahe kahapon ng asawa ni De La Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano, ginamit niya ang salita ng escape o pagtakas. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. Pero giit ni Bondoc, walang nilabag na batas ang kanyang kliyente. Pinalagan din niya ang suspesya ng ilan na scripted ang nangyaring barilan sa Senado para makaalis si Bato. Bakit hindi niya sinabayan yung putukan? O why not immediately before or after nung nagkakagalo? Bakit umalis siya kung kailan pa heightened na yung security several hours after the incident? Pinapalibutan na po kami doon sa Senado. Sa ngayon, ginagawa raw nila ang lahat ng legal remedy para pigilan ang pag-aresto kay Bato. Nagsumiti sila ng very urgent manifestation of supervening events sa Supreme Court. Dati, kung kulang pa yung aming basihan ng paghingi, sana ito ay sapat na dahil nagkabarilan na. Now, kung dun po kami matalo at yun po ang sabihin ng ating sariling Korte Suprema, we will abide. Pero hindi po Korte ng Banyaga. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Sa ibang balita, nasawi sa kamay ng sariling lolo ang isang bata sa Pangasinan. Ang biktima pinaghahampas umano ng kawayan at iniuntog pa sa semento. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Imbes na naglalaro ngayong bakasyon sa eskwela, pinaglalamayan sa kanilang bahay sa Pusurubio, Pangasinan ang isang 3 taong gulang na lalaki. Nasawi ang bata matapos umano siyang paghahampasin ng kawayan at iuntog pa sa semento. Ang sospek, ang kanya mismong 57 taong gulang na lolo. Nangyaring insidente sa mismong bahay ng lolo at lola ng biktima kahapon. Nadala pa sa isang ospital ang bata pero kalaunay binawian din ng buhay. Sa death certificate, traumatic brain injury ang naging immediate cause of death ng bata. Alam ko naman na maaaring nalaglag lang or masakit, nagsusuka lang. Nanghihinga na po ako. Hindi na po ako nakatayo dun sa harap niya. Para sa anak, kung kaya parehong nagtatrabaho ang magulang ng mga biktima, ipinagkatiwala siya sa kapatid ng ina o sa mga lolo't lola. Maaga po yung duty ko. Kaya sabi ko dun sa
binan ko. Iwan ko na lang sa kanya kasi rest day niya rin po. Naglalabas sa di kalayuan ng kanilang bahay ang lola ng bata nang mangyari ang insidente. At nang umuwi, ay nadatnan na lang ang asawa habang nagpupunas ng dugo sa sahig. Nang makita ang kalunos-lunos na itsura ng apo, ay agad itong itinakbo sa ospital. Agad namang naaresto ang lolo ng bata na nagtangka pa unong tumakas. Ayon sa kaanak ng sospek, nakararanas umano ito ng depresyon at hindi nila inakalang hahantong ito sa ganitong karahasan. Inihahanda ng PNP ang reklamong parricide na isasampa laban sa sospek. Sorry po. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Tuloy ang rotational o salitang brownout sa ilang lugar ngayong araw. Hanggang alas 11 ng gabi mamaya, naka-red alert sa Luzon. Hanggang alas 10 ng gabi naman sa Visayas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tila ba isang masamang biro para sa nakararami na kung kailan napakatindi ng init ng panahon ay saka magkaka-brownout. Ganyan ang naranasan ni Mary Rose at ng kanyang mga anak na magkaroon ng rotational brownout nitong Martes sa Cubao, Quezon City. Sobrang hirap po. Kasi sobrang init po talaga eh. At mukhang hindi pa tapos ang kalbaryo. Alas 8 pa lang kaninang umaga, naglabas na ng abisong National Grid Corporation of the Philippines. Red alert ang buong Luzon ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Pero na magtanghali, humaba pa ito. Naging alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Kapos kasi ang 12,075 megawatts sa kapasidad ngayong araw sa tinatayang 12,927 na peak demand, lalo sa mga oras na kasagsagan ng init at alinsangan. Extended din ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Kulang din kasi ang 2,379 megawatts sa supply para sa tinatayang 2,574 na peak demand. Sa kasalukuyan ayon sa NGCP, 31 plantang naka-unplanned maintenance shutdown, 14 ang derated o mas mababa sa karaniwan ng kapasidad. Ang resulta, mahigit 4,000 megawatts ang nabawas sa supply. Kulang na nga, may isa pang plantang bumigay sa Luzon kanina. Unfortunately, that happened this morning. Another power plant, the biggest unit for Luzon, went on unplanned maintenance shutdown. So we are still running the GN Power in Diningin, Bataan. Ang karaniwang diskarte sa tuwing red alert, manual load dropping o ang rotational o salita na brownout. Halos 1 milyong customer ng Meralco ang naapektuhan niyan kahapon sa mga bahagi ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal. Isa pang paraan para makabawas din sa demand sa kapos sa supply, ang Interruptible Load Program kung saan nabibigyan ng insentibo ang mga malalaking negosyo tulad ng mga mall na gamitin ang sarili nilang mga generator para hindi na makiagaw pa sa supply para sa mga kabahayan. Taon-taong pinaalalahanan ng Energy Department ng NGCP at mga generation companies na tiyaking walang titirik sa kanilang mga planta sa kasagsagan ng tag-init. Pero taon-taon din nangyayari ang mga ganitong hindi inaasahang pagtirik ng mga planta ng kuryente. Ang hinihintay natin ay ang tugon sa ating panawagan sa lahat ng generating companies at maging sa National Grid Corporation para po sa detalyeng report nila kung ano ang naging sanhi, ano ang nangyari at papaano ang ginagawa nilang pagkumpune ng kanilang mga facilities. Hinihingan din po natin ng eksakto o mas detalyadong panahon kung kailan nila maibabalik sa serbisyo ang kanilang mga facility. Kung meron pong pagkukulang, ang sino mang stakeholders natin sa ating industriya ng kuryente, iimbestigahan po natin yan. At tanggap ng NGCP ang ganitong pagkapataw ng multa, pero sa panig daw nila, agad namang naayos ang naging aberya sa kanilang transmission lines. Ang power plants ang nagkakaproblema. Kahit anong makina, maski kotse, maski maganda ang maintenance mo, maski regular ang pagtingin mo ng, dapat mo tingnan yung oil, water, pati yung tires, mangyayari yan, magkakaroon ka ng hindi inaasahang pagkasira. Right now, kung walang ibang movement, kung hindi makabalik yung mga planta, patuloy ang red alert up to Monday. And we have to run the numbers for the weekend. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng mga reklamo ang NBI volunteer na inaresto dahil nagpaputok umano ng baril sa Senado noong Miyerkules. Naharap si alias Mel Oragon ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Direct Assault.
Una nang sinabi ng kanyang abogado na wala siyang kinalaman sa putukan sa Senado. Inaresto siya sa GSIS building na katabi ng Senate building kasunod ng pamamaril. Driver umano siya ng isang ahente ng NBI at naroon anya para kunin ang isang naiwang bag. Walang kawala sa Cavite ang isang Hapon na wanted sa pang-aabuso ng mga bata sa kanilang bansa. Bistado pati ang estilo ng suspect na gumagamit ng laruan para maakit ang kanyang mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Immigration. Okay, you're under arrest. Yeah, we are also here with the Japan Embassy. Arestado sa Cavite ang 43 anyos na Japanese national na pinaghahanap sa bansang Japan dahil sa reklamong pang-aabuso sa mga bata sa kanilang bansa. Natunton ng kinaroroonan ng puganteng Hapon sa tulong ng PNP Intelligence Group. Itong Japanese fugitive na ito ay matagal nang namamalagi dito sa atin. Ngunit yung case niya sa Japan ay recently lamang lumabas. Yung kaso niya nga sa Japan ay may ginahasa siya na mga minor de edad. So very alarming ito. Ito nga yung mga tinututukan natin ng kaso ngayon. Pero sa gitna ng operasyon ng PNP at BIFSU, agaw pansin ang mga nakasabit na mga bagong laruan sa loob ng bahay ng dayuhan. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, may kakaibang modus operandi raw ang suspect para akitin ang kanyang mga biktima bago ito abusuin sa kanyang bahay. Doon sa kanyang bahay, may mga laruan na pambata na yun maaaring ginagamit niya na pang-lure doon sa mga bata upang sumama sa kanya sa bahay. Namimigay daw siya nitong mga laruan, mga pagkain at minsan nga daw may mga pumapanhik na mga bata doon sa kanyang kwarto. Sa investigasyon ng mga otoridad sa kompyuter ng dayuhan, nadiskubre ang kanyang ginagawang kalaswaan sa mga batang kanyang inaakit at binibiktima. Tumambad din sa atin yung mga larawan at mga videos sa kanyang computer kung saan may mga nakita po tayong mga biktima na mga kabataan na siguro mga 6 years old lang yung mga batang yon na nandun sa video na yon. Kaya may kipag-ugnayan din po tayo sa PNP upang magkaroon ng mas malalim na investigasyon. Sisiguraduhin po natin na managot muna siya dito sa ating batas bago natin siya ipabalik sa Japan upang doon niya naman panagutan yung kinasasangkutan niyang krimen doon. Nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan ang suspect na wala pang pahayag. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mismong si Senate President Alan Peter Cayetano nagsabi, may mga tumatakot umano sa ilang majority senator para magpalit muli ng liderato sa Senado sa Lunes. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi pa nakakaisang linggo sa poder bilang Senate President, may umuuga na raw sa pwesto ni Senador Alan Peter Cayetano. Sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Sa kanyang Facebook Live kanina, hindi naiwasang magpasaring ni Cayetano sa mga miyembro ng minorya na iniiba raw ang naratibo ukol sa nangyaring pag-atake sa Senado para bigyang daan ang pagpapalit ng liderato. Kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sinisikapan ng GMA News na makuhang panig ng minorya ng Senado ukol dito. Matatandaang noong Lunes, nagpalit ng liderato ang Senado kasabay ng pag-aproba ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sumabay din dito ang pagsulpot sa Senado ni Senador Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang pagtatago. Kahapon, sabi ni Cayetano, naniniwala naman siya sa katapatan ng kanyang mga kasamahan sa bagong mayorya. Oo. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. But your 13 is solid. you're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Ano sir, ilan yung kinakausap, sir? Ilan yung kinakausap? Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nag-iaya nga na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo, magtawagan na lang tayo. Si Senador Jinggoy Estrada na miyembro ng mayorya, inaasahan na raw talaga na may magtatangka na mabawi mula kay Cayetano
ang Senate presidency. Well, for me, that is to be expected dahil hindi nila akalain na ma-unseat si SP Tito, and they're moving heaven and earth to place SP Alan. Pero hindi raw pwedeng isa publiko ni Senador Estrada kung sino ang kumikilos para patalsikin si Cayetano. I think solid naman yung majority. Solid naman yung 13 na bumoto for the change of leadership. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Present ang GMA Executive sa Asian Academy of Creative Awards Manila Networking Event 2026 na may temang Local Stories at Global Opportunities. Kabilang sa mga dumalo si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang kapuso executives. Layunin ng naturang event na maiangat ang creativity sa Asian storytelling at maki-inspire ng mga bagong idea. Ready to go na ang Sparkle Run this May 30. Kasunod yan ng contract signing ng Sparkle GMA Artist Center at ilang sponsors. To represent Sparkle, present si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo at ilang Sparkle stars na very excited na sa event. Sparkle Fam shines brighter sa pagpirma ng mga bagong personalities. Yan ay sina Kobe Brown, Baninay Bautista at Nicole Fortuna. Very excited na nga raw sila to grow with Sparkle. Biyaheng Mindanao naman tayo para explore ang natatanging ganda ng tinaguriang City of Golden Friendship na Cagayan de Oro. At ang magtutur sa atin, lokal na si Charlie Fleming. Ipapasyal niya tayo sa ilan sa kanyang core memories kung saan full-packed ang nature, history at food trip. Tara na't mag-sparkle under the sun. Maayong buntag! Mulaw-walaw at law, higala! Halin Charlie, nakadiri! Nakauliin ako. Welcome to the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro. So kakaland lang natin at ang first stop natin dito, actually favorite stop ko talaga to, is my lola's house. Because fun fact, she's not that far away from the airport. I'm here in El Salvador City at the moment kasi this is where I grew up with my lola. At ito ang bahay ng lola ko. Wow! Go! Welcome to our humble home. So, syempre guys, it's been 4 months since I've seen my lola. Yung pinaka-favorite kong lola. Hi, Ma! Mwah! Mag-hi ka, Ma. Mag-hi ka, Ma. Oh, di ba magkamukha kami? May twins kumbaga. Ang sabi kiloto ni mo karon, Ma? Ah, si Kwate. Si Kwate, ni? Wow! This is my lola, guys. Wala lang. Funny lang siya. Ganun lang siya. Chillax lang siya. Pwede kumukuha, Ma. Okay mo na I love si Kwate. Dati tabala yan Ma? Her has been all my life. Charis. Ang OA ko talaga, ang aga-aga. Okay. Si Kwate nga siya. Pero nagpapago. Pero matamis and it tastes good. Masarap siya, Ma. Thank you, Ma. This is the place where we all really come together, especially mga fiesta, which is also my lolo's birthday. Kasi may ganun yung lola ko. Sinasabay niya yung fiesta tsaka birthday niya, which was just a few weeks ago. Belated happy birthday, Pa! Love you! This is where the memories are made. And syempre, palagi natin i-treasure yung mga memories na yan. Welcome to CDO! Itong photo na nakikita niyo, I was 5 years old in this picture and it was taken at this exact same spot. Sadly, wala na pong playground ngayon. Pero dito po talaga nangyari lahat ng mga core memories ko nung bata pa ako. While we are here at the park, iikutin po natin ang iba't ibang mga lokasyon dito, which is very, very relevant here in Cagayan de Oro City.
Sir Milo, I want to ask, how long has this church been here? Kasi ako growing up, I've always seen this church. It started here in 1622. It was a chapel first. Dito sa cathedral na to, imposibleng hindi mo makikita ang one of the biggest crosses here right in front of the church. I would love to ask, what is the significance of the cross? This was erected here in 1888. Probably it was when the Jesuits came here. Isang bagay talaga na mapapansin mo pag napasok ka sa simbahan is literally the interior of the church. But especially the stained glass. Nandito tayo sa City Museum of Cagayan de Oro. Fun fact, this was once a water tower in 1922. This is such a relevant space for me because I've been here because of my school. So pag pumasok ka sa City Museum, ang una mo talagang mapapansin is this table in the middle, which is crafted into such a wonderful piece. It is called the Higaunon Prayer table. Would you like to tell us about it? The indigenous people, the Higaunon area, binibless nila ito. So we offer coins for your safe arrival. I think I do have my coins here. Place it lang talaga. So cute. Since we are in the City Museum of Cagayan de Oro, where did we get the name from? Meron siyang river. We have oro as in gold. We have retrieved some of the gold dust. There's more to love sa syudad natong matahong. There's more to love sa pahiyom natong Cagayanon. There's more to love where Kalipay lights up the sky. We welcome you by. Our next stop is the newest eco destination here in CDO. Let's go, guys! Sobrang ganda dito. Parang, I want you guys to really take in this view. As they told me, parang may 28 falls all leading down to the ilog down there. This is the one and only Sinulum Falls. So etymology-wise, sinulum comes from the root word sulum, which means the black ants. Yes, the black ants. They're gathering. Dati parang people gather here to get a source of water. Pero ngayon, para din tayong mga black ants that get together to enjoy this wonderful falls. I can't wait to try Bulao Cold Spring. To get to Bulao Cold Spring, we have to cross the 200-meter hanging bridge. And you guys can see the view. It's crazy. Wow, it's kind of scary, but it's not really. As a professional side quester, I think this is one of the best side quests that I've ever done. It's really just exciting. We've made it to the Cold Spring Bulao! It's so cold! Absolutely majestic. At feeling ko masaya-masaya, sobrang saya talaga pagkasama mo ang friends and family mo. Fun fact, isa ang Cagayan de Oro sa may mga cacao farms here in Mindanao and kukuha tayo ng hinog na cacao. Look guys, I found one. It's up in the tree. It's a bird, it's a plane. No, it's hinog na cacao. Wait, this is gonna be hard to get. Oh, I got one! Slay, look at that. From what we harvested to tablea. This is Cocoa di Sinulom. And we are now taste testing sikwate. So I know we had sikwate this morning. Oh my gosh. Talagang sikwate na sikwate. Walang halong keme talaga. They didn't put milk. They didn't put sugar. You can taste the whole organicness of the sikwate. That's what home really feels like, knowing that something won't change. And there's always something that you could come back to. Para sa 24 Oras, this is Charlie Fleming, reminding you to sparkle under the sun. Hawak na ng pulisya ang mga kuha ng CCTV nang magkabarilan sa Senate building nitong Miyerkules. Kaugnay niyan, nilinaw ni Senador Jinggoy Estrada na ang pagpreserba sa ebidensya ang ibig niya sabihin nang banggitin niya na itago ang CCTV. Nakatutok si Marie Zumali. Kasunod ng putukan sa Senado noong Miyerkules, maririnig sa live video ni Senador Jinggoy Estrada na pinag-uusapan ng mga senador ang kuha ng CCTV. I-secured lang daw yung CCTV. Nagtanong si Senador Loren Legarda kung may nahagip ba sa CCTV. Nakuha ng CCTV?
Baka may makuha po tayo ng mga information. Itago niyo yung CCTV. Pinag-usapan online ang pahayag ni Estrada na itago ang CCTV. Kanina nilinaw kung ano ang ibig sabihin niya. Anya, binaluktot ito at binigyan ng ibang kulay. Ano ibig sabihin ng i-preserve yung CCTV for future reference? Okay? Why should I keep it in public? Kaya nga, itago para i-preserve for future reference. Kasi ebidensya yun eh. Kung pwede nga lang ilabas kaagad yung CCTV, dapat ilabas na. Walang tinukoy sa Estrada pero sabi niya nakakalungkot na may ilan anyang media outlets at online platforms na bumaluktot ng kanyang pahayag. Dagdag pa ng senador, natarantalang anya siya. Siyempre, pa naman yung nasa loob ng building ng Senado, tapos makakarinig ka ng putok ng baril, hindi ka ba matataranta nun? Maging si Senate President Alan Peter Cayetano, ipinaliwanag ang naging pahayag ni Estrada. Agad kong sinabi, as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha. Ayon sa PNP, hawak at pinag-aaralan na nila ang mga CCTV footage mula sa loob at labas ng Senado. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nagkagulo sa nakatakda sanang pag-demolish sa mahigit 300 bahay sa Cagayan de Oro City. Tumaas ang tensyon ng almahan ng mga residente ang isinilbing notice to vacate na pirmado ng kapitan ng kanilang barangay. Hindi umano kasi konektado ang nagpakilalang claimant ng lupa sa totoong may-ari nito. Agad namang ipinatigil ang demolisyon at nagkaroon ng pagpupulong. Lumabas ding walang demolition order mula sa alkalde ng lugar. Sinusubukan po namin hinga ng panig ang sinasabing claimant ng lupa. Umaawat lamang pero napatay sa saksak ang isang lalaki sa Pasig. 3 taong nagtago ang magkapatid na suspect hanggang maaresto sa bakas. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Natiempuhan ng isang netizen ang tagpong ito sa Pasig. Ilang saglit lang, makaraang maganap ang pananaksak sa isang lalaki. Yan si Kuya. Ayan, sinaksakan siya, no? Napaupo siya sa bangketa at kalaunay napahiga na. Hindi nagtagal, binawian din ng buhay ang biktima. Ayon sa Pasig Police, ang biktima sinaksak ng suspect na magkapatid sa lugar na ito sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig taong 2023. Ang mga suspect nakunan pa ng CCTV nang magtago sa isang bahay kasama ang ilang katropa. Mula noon, hindi na sila nakita. Makaraan ng 3 taon, hawak ang isang tip. Natunto ng pulisya ang magkapatid na suspect sa bayan ng Las Navas, Northern Samar. Dito na nadakip ang mga suspect. Nagtago sila sa Samar Leyte dahil accordingly, andun yung mga ibang kamag-anak nila. So akala nila dahil tawid dagat na, hindi na natin sila kayang tuntunin. At mayroon din silang mga intensyon na itago ang kanilang mga identity dahil tubaba na rin sila at nagbago na rin ang kanilang anyo. Luminaw na lalo ang kwento. Ayon sa pulisya, napaaway ang mga suspect dahil sa simpleng banggaan. Nakasagi sila ng isang tricycle. At itong driver ng tricycle at itong mga ating suspect nagkaroon ng konting pagtatalo mismo sa tapat ng isang moske. Caretaker ng moske ang biktima at nang marinig ang pagtatalo, lumabas daw ito para umawat pero ito ang nangyari. Kasama ang palad, itong ating biktima na umawat lang ay siya yung pinagbuntunan ng init ng ulo ng mga suspect at sinaksak nila itong ating biktima. No comment pa sa ngayon ng mga suspect. Ang pamilya ng napatay nagpapasalamat at nabigyang hustisya ang krimen. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng matinding init, ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng masamang panahon. Napasigaw habang tumatakbo ang magkakaibigang ito sa Davao del Sur nang makita ang biglang pagragasan ng tubig sa ilog. Habang naliligo, nagulat na lang daw sila nang marinig ang biglang lakas ng agos ng tubig. Wala namang nasaktan. Ang pagragasan ng ilog posibleng dahil sa mga pag-ulang naranasan sa kalapit na bundok. Sa Lake Cebu, South Cotabato naman,
Nawasak at nahulog sa bangin ang isang bahay matapos gumuho ang lupa. Ligtas naman ang mag-asawang nakatira sa bahay na agad daw lumikas nang maramdaman ang unti-unting paglambot ng lupa kasunod ng matinding ulan. Ayon po sa Pag-asa, ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Mindanao ay dahil sa localized thunderstorms. Isa rin yan sa mga epekto ng easterlies na patuloy na nakakaapekto sa bansa. Ngayong weekend, mahigit 40 lugar ang makakaranas ng matinding init na nasa danger level. Mas marami bukas, kabilang po ang Metro Manila, pero mas mataas naman ang heat index sa linggo. Aabot yan sa 45 degrees Celsius. Kahit napakainit, posible pa rin maging maulap at umulan sa ilang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas mataas ang tsansa ng ulan, lalo na po sa hapon sa Luzon, Panay Island, Negros Island, Bohol at malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganyan din po sa linggo at may mga pag-ulan na rin sa Mimaropa, iba pang bahagi ng Visayas, gayon din sa Mindanao. Sa Metro Manila, mainit pero may tsansa ng ulan, badang hapon o gabi kaya mag-monitor ng thunderstorm advisory. Mga kapuso, ready na ba kayong mag-mine at mag-add to cart? Ang seller na bentang-benta sa kanyang paninda at pagpapatawa, nagbabalik with the humor ng Gen Z sa Bubble Gang. Ang bitaw ni DJ Boombay sa chika ni Nelson Candas. Oh yeah. Sounds familiar? Here I go. Ahoy, ahay mga manoy, mga manay. Akong inyong lingkod, Vijay Vijay. 20 years ago, nang makilala ng mga kapuso ang isa sa mga well-loved characters ni kapuso comedy genius Michael V sa Bubble Gang. Siya si DJ Boombay, nakakaiba man ang paninda. Lahat naman ay original at di raw pirata. Meron akong banig, kasya ang 10. Wala nang ihiga, lahat nakatayo. Gusto mo plancha? Para sa damit, pero yung handle lang umiinit. Sa comeback ni DJ Boombay sa longest-running comedy gag show, magpapakilala siya sa mga Gen Z. Dala ang mga produktong mahirap hindian dahil for sure, mapapasabi ka ng, deserve mo yan. Medyo ano na yung mga produkto niya ngayon, yung mga products niya medyo pang Gen Z na. So most of the products na ginagamit ng mga Gen Z ngayon, meron siyang version niya. So abangan nyo dahil talagang ano siya, very innovative at saka murang-mura lang. Kwento ni Bitoy, hindi lang sa TV natin ma-enjoy ang Bubble Gang's rapping seller dahil pang Gen Z na rin ang atake niya sa reach. The answer is yes. Yes na yes yan dahil kung yung original na DJ Boombay nagustuhan nyo sa Spotify at sa iTunes at sa iba pang mga streaming platforms, etong DJ Boombay, antayin nyo dahil lalabas din to at mapapakinggan nyo na rin. Oh yeah. Abangan si DJ Boombay sa May 17 sa kanyang return sa Bubble Gang. The return of the comeback of DJ Boombay. Don't forget to like and subscribe. Nelson Canlas. Arestuhin si Senador Bato de la Rosa kung magtangka siyang mag-abroad. Inisyuhan na siya ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice o DOJ. Nakatutok si JP Soriano. Matapos ang huling tangkang pag-aresto sa kanya nitong Lunes, malaya nang nakagalaw sa Senado si Senador Bato de la Rosa hanggang nung huling sighting sa kanya nitong Miyerkules. Pero ibang usapan ayon sa Department of Justice o DOJ kung magtangka na si de la Rosa na lumabas ng bansa. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. If Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Nag-issue na ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay de la Rosa sa Bureau of Immigration na nasa ilalim nito. We've sent notices to our border control authorities, basically. So, in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested.
Sabi ng kagawaran, sa labas ng mga paliparan ay wala mo nang ikakasang pag-aresto habang hinihintay ang palugit ng Korte Suprema para makapagkomento muna si De La Rosa at ang gobyerno sa petisyon na huwag siyang ipaaresto. Makikinig tayo kung ano sasabihin ng Supreme Court. Kasi yun lang po ang tama. Makinig tayo. Siya po ang inatasan ng ating saligang batas na maging final arbiter ng mga usapin na ganito. So makikinig tayo sa Supreme Court. Gayunman, ibang usapan anya kung magtangka siyang mag-abroad. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Diba? Na mapanagot siya. Kaakibat dito, tandaan natin, we have international commitment. Nauna nang ipinunto ng Justice Department na sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, pinapayagan ang pagsuko ng isang suspect sa isang international tribunal. Sabi ni Secretary Vida, kung gugustuhin daw ni Senator De La Rosa, handa silang bigyan ng protective custody o sa ilalim sa kustudiya ng DOJ ang senador. Gagalangin daw nila ang karapatan ng senador at susundin anuman ang desisyon ng Korte Suprema. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni De La Rosa. Bumuo na rin ang DOJ ng Special Panel of Prosecutors na mag-iimbestiga para sa binubuong kaso kaugnay ng barilan sa Senado. Pinagpapaliwanag ang Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim ng DOJ. Sakop din ang susuriin ang iba pang naganap doon mula May 11 hanggang May 14 nang makaalis si De La Rosa sa Senado. Within 48 hours from receipt of the order, all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate complex from May 11 to May 14, 2026. Kaugnay ng apela ni Senate President Alan Peter Cayetano na isuspende rin si NBI Director Melvin Matibag. I don't see any reason why Director Melvin Matibag will be suspended or preventively suspended given the current circumstances. Tiniyak niyang may coordination sa Justice Department ang mga hakbang ng NBI nitong Miyerkules. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Itinuturing ng person of interest si Senador Robin Padilla ng National Bureau of Investigation ng NBI kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Si Padilla kasi ang huling kasama ni de la Rosa bago siya mawala base sa dokumentong nakuha ng GMA News. Sabi pa sa report, nakita sila sa basement ng Senado bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Si Padilla umano ang nagmaneho ng puting SUV kung saan sumakay si de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, si Padilla ang susi para malaman kung nasaan si de la Rosa. Meron pong unang-unang dapat tanungin, na-identify na naman na si Senator Robin Padilla yung kasama. Siya po yung pinaka-person of interest to shed light kung sa whereabouts po ni Senator Bato. Nanindigan ng mga kongresista ang inireklamo ni Second Gentleman Attorney Manasseh Scarpio na wala silang nilabag na batas. Pumarap sa Quezon City Prosecutor's Office ang ilan sa kanila at kanilang kinatawan. Kaugnayan sa preliminary investigation sa reklamong paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon sa mga dumalong kongresista, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho bilang miyembro ng House Committee on Justice. Git naman ang kampo ni Carpio, malinaw na nakasaad sa batas na bawal isapubliko ang anumang bank records. Hindi pwedeng i-weaponize ang batas para lang patahimikin ang mga gumagawa lang ng kanilang trabaho. This is not simply about pananakot, but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information. Abiso mga kapuso, may hanggang Lunes o May 18 na lang para magparehistro para po sa susunod na barangay at sangguniang kabataang elections. Yan na po ang huling araw ng voter registration na nagsimula Oktubre pa nung nakaraang taon. Pwede pong magparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Office of the Election Officer o mga COMELEC satellite at mall voter registration sites. Bisitahin po ang official Facebook page ng COMELEC para sa ibang impormasyon. Naghahanda para sa panibagong project si Sanya Lopez kahit busy pa sa pelikula kung saan lover girl ang kanyang role. And speaking of love life, bakit nga ba very private si Sanya sa kanyang mystery guy?
Ichichika ni Aubrey Carampel. Marami pa rin hindi makamove on sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, tulad ni Sanya Lopez. Kahit naging bathaluman ng karakter niyang si Danaya, di niya inakalang magiging kalaban ang kabiyak nitong si Akil, played by Rocco Nasino. Nagulat kasi ako yung biglang dumating si Akil. Tapos sabi ko, ha? Kalaban si Akil. Ngayon may pinaghahanda ang bagong proyekto si Sanya. Kailangan sobrang ganda, kailangan sobrang sexy, kailangan mo talaga siyang physically, mentally, mapaghandaan mo siya. Kasi mukhang mapapasabak tayo ulit sa panibagong project na ito. Abala din si Sanya sa kanyang pelikula kung saan marami siyang natutunan sa kanyang karakter. Si Paris, lover siya but she love herself also. Kailangan mo munang mahalin sarili mo para at least mabilis na lang mahalin ng ibang tao. Speaking of love, nananatiling very private si Sanya tungkol sa kanyang mystery guy. Because I respect yung kung ano rin ang gusto ng isang tao eh. Hindi lang rin naman to sa love life lang, sa relationship ko with everybody. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tila napaaga ang Pasko ng isang 91-year-old avid fan nang matupad ang wish niyang ma-meet ang idol na si Dingdong Dantes. Ang heartfelt meetup nila, ichichika ni Nelson Canlas. Fangirling baka mo? Move over mga Gen Alpha, Gen Z at Millennials. Dahil wala kayo kay Lola Tessie. 91 years old na, pero achieve ang fangirling moment nang makita in person ang The Master Cutter himself and Family Feud host, Dingdong Dantes. But how? Pasok mga accomplice. My cousin, nag-message sa akin sa Facebook. Sabi niya, sobrang fan daw talaga ni Dingdong si Ama. Kung pwede daw gawa ng paraan para ma-meet niya si Don. Tapos yan, sinubukan ko mag-post sa isang Facebook group. Out of nowhere, nagulat na lang ako, biglang naging viral na yung post. At nag-work ang pag-aalagini ng mga apo. Umabot kay Dingdong ang post at wish granted. Na-invite si Lola Tessie as a special guest sa Family Feud. Instant out of town si Lola at bumiyahe pa GMA Network Center. Pinaghandaan niyo po ba tong araw na to? Nakatulog po ba kayo? Hindi nga. Ba't po hindi kayo nakatulog? This is it. Oras na para makilala natin si Lola Tessie. Excited na ako makilala siya. Hi Lola Tessie, kamusta po kayo? Welcome po sa Family Feud. Hindi lang basta special mentioned, may special treatment din with special gift from Dingdong. Medyo huwag kayo masyadong malabigan. Meron po akong jacket para sa inyo. May pa-souvenir din ng team ng Family Feud, lalo't si Lola, may pinakatatagong placemat daw na may mukha ni Dingdong. Kumain kami sa restaurant. Sabi niya, Dora, hingi mo ako nung yung placemat. Di humingi ako doon sa manager ng tapos inuwi namin sa bahay. Nilagay namin doon sa dining table niya. Sabi dito sa yan yung namin ay wag daw tatakpan yung picture ni Dingdong at baka hindi makahinga. Bukod sa game show, napanood daw ni Lola Tessie ang mga naging projects ni Dingdong noon at ngayon. Hook na hook siya sa bagong GMA Prime series ng Idol na The Master Cutter. Mamaya, mas intense pa ang kwento sa pagkawala ng estatwa ng San Antonio de Padua. Ang aksyong gagawin dyan ni Atoy, abangan pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky Emil. Happy weekend, Iya. Salamat sa iyo, Thank you, Iya. Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.